Amen. Sige po, sa lahat ng excited na mag-worship sa Panginoon, tatayo tayong lahat. Pwede magpalakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Sigaw tayo malakas na hallelujah in 1, 2, 3. Hallelujah! Thank you, Jesus. And this time, sa lahat ng nais magbalik ng pagpuri at pagsamba sa Panginoon, kamo na awit ka. Yan, hindi mo intindihin yung tono mo or yung tono ng katabi mo. Just you and the Lord today. Come on. Hey! Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Come on, church. Maawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di babago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Come on! Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, God! Minsan pa po, umaawit, nagpupuri. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Come on, sabihin mo sa Panginoon, ikaw ang aking tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Sa lahat ng naniniwala ng ating Diyos ay nagpapala. Amen? Walang imposible sa Kanya. Amen? Come on, this time, let us declare pagpapala ay bumubuhos na. Pagpapala ay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Come on, tawagin mo ang pangalan ng Diyos. Hallelujah! Sa Kanya'y may tagumpay. Sigaw ng lahat ng kilala. Hey! Pagpapala'y bumubuhos na. Oh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan.
sama at papuri sa araw na ito. Come on, church. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, wala kang katulad. Nag-iisa ka. Wala kang katulad, wala kang katulad. Come on, tell it to God right now. Wala kang katulad, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang maging panahon, ano mang makakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Sino dito, hindi pa siya nag-enjoy ng todo-todo. Amen. I believe excited ka nang makamaya ng bawat isa. Kaya ikot po tayo for 60 seconds para po magkamustahan. Ayan, Blessed Sunday Light family. Grabe po, it is so good to see all of you this morning. Ayan po, bago po tayo magsiyo po, I know na bate at nangitian nyo na po yung katabi nyo kanina during our Light 60. But let's do one more thing. Pwede po bang tignan nyo ulit yung katabi nyo at batiin mo siya with a big warm welcome home. Ayan, thank you so much po everyone. Pwede na po tayong magsiyo po. Grabe po, Light family, sobrang totoo po that this place is our home. This place is our rest. Kasi po, dahil sa kadahilan ng si Lord po mismo ang kasama natin sa lugar na ito. Amen po ba? Amen. Ayan po, palakpakan po natin si Lord with joy. Yung masaya po. Hallelujah! Ayan po, Light family, the celebration continues, especially para sa ating mga new friends, ang ating mga VIP ngayong araw. Ayan, alam ko po marami tayong first-timers. Kaya po, if this is your very first time to worship with us ngayong araw, pwede po ba namin kayong imbitahan na tumayo? Sige po, wag na po kayong mahiya because we want to honor and celebrate you po. Sige po, the best na palakpak para sa lahat ng ating mga first-timer. Ayan, welcome home po sa inyong lahat and we are so happy that you are here. Reminder lang po that after po ng ating celebration ay we would love to meet you for a quick 5 to 7 minute welcome huddle lang po dahil we want to formally welcome you and meron po kaming inihandang simple gift of appreciation for you. Kaya naman po, kindly stay for a few minutes after po ng ating celebration. Yan, sige po, thank you so much at maaari na po kayong magsiyo po. Ayan, and of course, we also want to honor our second-time visitors. Ayan po, if you joined us again today, can you raise your hand? Sige po, wag na po kayong mahiya. Praise God! Ayan po, welcome back po and masaya po kami na pinili nyo po ulit na bumalik with your Light family. Meron din po kaming inihandang simple token to appreciate you. Ayan, again, once again, Light family, palakpakan po natin si Lord sa buhay ng ating mga new friends and first-timers.
Ayan. And now po, let's move on to our light news, to what's happening in our church. Ayan po, para po lagi tayong guided and connected. Here are our Sunday services. Yes, i-remind po ulit natin ito so that maitatak po sa atin that we now have 5 time slots. Ayan po, para sa ating on-site services, we have 8 a.m., which is kung ano ang nangyayari ngayong oras. We have 10:30 a.m., 3 p.m., 5:30 p.m., and 8 p.m. Para naman po sa ating Light Kids Church, we have 10:30 a.m., 3 p.m., and 5:30 p.m. And para naman po sa ating online services, ayan po para sa mga malalayong lugar, we have our 8 a.m. and 10:30 a.m. via Facebook and YouTube. And para po sa ating YouTube replays for nangyayari every 5:30 p.m. and 8 p.m. Kaya naman po, Light Family, let us invite our friends and families. Let us bring the light everywhere. Ayan. And for our next announcement po to all our students journeying through the School of Discipleship, your classes are every Friday, 7 p.m. dito po sa ating simbahan. Kaya po, sa lahat po ng ating SOD students dyan, pwede niyo po bang taas yung kamay ninyo? Palakpakan naman po natin yung mga SOD students. Ayan, be excited po because God is shaping leaders, servants, and disciples through this season. Kaya naman po, keep showing up because God is working in you. And speaking of seasons po, Light Family, mark your calendars because our Light Retreat ay mangyayari na this coming December 5 and 6. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, ang light preparation po natin ay nangyari last night, kaya po, get your hearts ready because God is going to refresh you, renew you, and speak to you in a deeper way. And lastly na announcement po natin, our church anniversary offering po. Ang regalo ko sa birthday ng church ko had its due date last November 16, but giving is always welcome when it comes to a generous heart. Wala pong late kay Lord, kaya pwede po kayong humabol magbigay. Ayan, thank you so much po, Light Family, for sowing seeds that builds this ministry. And that's all for our Light News. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. I believe po may gagawin pa ang Panginoon ngayong araw. Kaya po, meron pa po siyang hinanda para sa inyong mga puso. That's why, Light Family, open your spirits, receive His peace, and enjoy the rest of the celebration. Alright, Blessed Sunday po, Light Family. Yan. Are you ready to worship God by giving this time? Amen. But before that po, let me introduce myself. I'm Jopet Cordero, a life group leader, a student, and a husband. Also, part din po ako ng live stream media ministry as the director. Masaya po ako ngayong umaga na kasama namin kayong lahat ngayon. Allow me to share this passage from Proverbs 3:9-10. It says, "Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine." I know na lagi na natin naririnig to, no? Dito sa church. Amen po ba? Itong verse na to. Lalo na ngayon, papalapit na yung January at usapang first fruit na. But let me highlight the part where it says, "Honor the Lord with your wealth." The word honor here in Hebrew, ang ibig sabihin niya is to make heavy or to treat as weighty. To provide some context on this part was written by King Solomon, advising his son to honor the Lord with the best of his wealth. So it is an instruction, not a suggestion. Binibigyang emphasize dito that whenever we give, it should be the best. Hindi tira-tira lang, but yung best na may bigat. This shows the picture of worship. When we are honoring God sa giving natin, alam nyo ba, pinapakita natin na hindi lang tayo nagbibigay kasi dapat at napipilitan tayo. Every time we give our tithes and offering, this shows that we prioritize God at wala na ang lahat ng ito kung hindi dahil sa Kanya. Kaya that's why
He deserves the best. Allow me to share my short testimony. Nung una ko pong matutunan ang principle ng giving, agad ko po itong niyakap. Because naintindihan ko na I was honoring God. I always pray na, Lord, mas palakihin mo pa yung binibigay ko sa'yo kasi I have this mindset na the more na malaki, mas may bigat. But earlier this year, nagpaalam yung isang full-time client ko. So I was a VA po, no, just a quick background. I was so worried that time dahil una, maapektuhan po yung budget naming mag-asawa. At pangalawa, to be honest po, may part sa akin na, Lord, parang nakakahiya kasi mas maliit po yung tithes na may babalik ko sa'yo. But God rebuked me on that part. Hindi siya nakatingin sa amount, pero sa puso ko and sa honor ko sa Kanya, tuwing ako'y nagbabalik. So it was very mind-blowing po talaga. So at nakakamangha ang Panginoon kasi hindi siya pumayag na kapag may nawala, walang papalit. Amen po ba? Doble pa ang binigay niya sa pamamagitan ng bagong client ko na Christian din. No? I was onboarded in a faith-based video editing company that caters churches around US po. Isa pang nakakatuwa is when we do our huddles, hindi lang po work-related yung pinag-uusapan namin, pero spiritual din. I also want to share na binigay siya ni Lord during my birthday last June. So truly God was so amazing in my life. And because of that, ngayon mas naintindihan ko, ano ba yung value ng honoring na sinasabi dito kapag tayo ay nagbibigay. Amen po ba? So church, I want to challenge you today. Kung gusto rin natin na yung vats natin mag-overflow, let us give back to God with the highest honor. Yung honor po ang ating bibigyan ng diin dito, no? Yung word na honor. Give out of reverence to Him. At hindi dahil napipilitan ka o dahil sinabi sa church. Kaya sabihin po natin sa sarili natin ngayon, I honor God, that's why I give. So sino po ang excited dito na mag-honor na si Lord sa kanyang pagbibigay ngayong umaga? Amen. Let's close our eyes po and let me pray for you. Lord, thank you so much po for this morning, for this opportunity na makapag-share ng iyong salita sa pamamagitan ng giving. And I pray also, Lord, sa bawat isang nandito, Lord, na bigyan mo po kami ng generous heart na handang magbalik sa iyo, Panginoon. And Lord, sa aming pagbibigay, Lord, magkaroon kami ng honor sa iyo. Na sa bawat pagbibigay na to, laging nasa isip namin na, Lord, ikaw ang una. Ikaw ang pinakamataas sa buhay namin. Wala tong mga to kung wala ka. Kaya Lord, this morning, Lord, I pray, nahipuin mo po ang puso ng bawat isa na mas naintindihan nila, Panginoon, ano ba talaga yung meaning ng pagbibigay at paano ba namin ikaw i-honor sa pamamagitan nito. Bless mo po ang bawat isang nandito sa lahat ng aspects ng kanilang buhay. Na sa blessing na to, makita nila na, Lord, iba ka talaga. You are truly amazing, Panginoon ko. Maraming salamat po. Ito ang aking prayer in Jesus' name. Amen and amen. So let's give po, may mga ushers po tayo sa paligid na iikot where we can give our tithes and offerings. And if you prefer to give online naman, you can send via bank transfer or e-wallet na nasa ating screen. And I believe na nagsisimula pa lang si Lord. Marami pa po siyang gustong iparanas sa atin ngayong araw na to at magkaroon po tayo ng expectant heart. And God bless us all po sa inyo lahat. Thank you po. And po, tatayo po tayong lahat as we continue to worship God po.
Sino po dito excited pa mag-worship kay Lord? Amen po ba? Ayan po, pipikit po tayo. And we will just feel the presence of God this morning. Come on, just acknowledge His name. Maybe some of us yung may pinagdadaanan, may pagsubok sa buhay. Pero but believe na ang presensya ng Panginoon, yun ang kasapatan natin para mas lalo pa tayong bumangon sa pananampalataya natin kay Lord. Kaya naman, if you want to raise up your hands for Him, just do it if you wanted to do it. Come on. Come on, just lift your hands to God. Just acknowledge His presence. Lord, salamat Panginoon for this privilege, God, na mapapurihan ka, Panginoon. Lord, we ask, Panginoon, na Ikaw po ang kumilos, Lord, maging ka-please, please, and ka-honor po, Panginoon, ang pagpuri namin sa iyo, O Diyos. Jesus. Puri ka. Daan man ay may pagsubok, gabay ko ang presensya mo. Kahit may pagkukulang, ang buhay ko sa'yo lamang. Dinig mo'y dinig ko, ako ay naririto. Hangad ng puso, ako ay gamitin mo. Handa ang mga palad ko sa pag-ibig at biyaya mo. Ako ay makita
Diyos, ako'y gamitin mo. Maghari ka sa puso ko. Ang buhay mo'y inialay. Walang hindi ibibigay. O Diyos, ako'y gamitin mo. Maghari ka sa puso ko. Ang puso at buhay ko'y ibibigay sa iyo. Lahat sa iyo. Ang puso at buhay ko'y alay sa iyo.
Dorothy Joyce magbuhos. Ayan. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Sige nga po, bago po tayo umupo, pwede bang i-high five mo yung katabi mo, pati yung nasa likuran mo? Ayan, ngitian mo siya. Okay, hello po. Sige po, makakaupo na po tayo. Mapagpalang linggo po sa ating lahat and even po sa mga nasa online natin. Hello po sa ating lahat. Okay, so sino po dito ramdam niya na po ang holiday season natin? Parang amen. Parang di pa daman ng katabi mo. Okay, napaholiday na. So papalapit na po ng papalapit ang Pasko at ang bagong taon. Handa na ba yung katabi mo? Amen. Okay, lalo na sa mga panghandaan. Tama ba? Parang handa na yung tiyan niya. Okay, na kumain sa ating holiday season. Now, anyway po, alam ko po na lahat tayo ay excited na dito. Taas nga po ang kamay ng mga excited na. Yes, okay, kasama din po ako. Alam ko po, excited na po ang bawat isa, lalong-lalo na sa bakasyon. Diba yung mga estudyante natin, yes, makakapagpahinga na. Sana walang iwan na project sa inyo, no? Okay, tinaddad pala ng mga assignments, no? During holiday, gumagawa ng assignments, okay? Or sa mga workers natin, kahit pa mismong December 25 lang, may ganawa, 24 and 25, nawa makapagpahinga pa rin tayo. Sabi mo sa katabi mo, excited ka na ba? Amen. So, excited tayo dyan sa pahinga. Sabihin mo nga, pahinga. Okay, pahinging pahinga. Okay? Na, pero alam nyo po ba na habang papalapit po tayo ng papalapit sa ating holiday season, sino po dito mas napapansin po ninyo kung gaano po kabilis ang panahon and at the same time, kung gaano po kabilis mapagod yung katawan natin? Tama ba? Parang, hindi ko alam, pero hindi ko alam kung ako lang ha, pero baka tayo din po or kayo din po, nararanasan nyo din po ba yun? Parang habang pabakasyon, habang palapit yung bakasyon, parang mas ang daming ginagawa. Mas lalong nakakapagod, di ba? Hindi lang pagod yung katawan, pati isip, pati puso po natin. Tingnan mo yung katabi mo, pagod yung puso ba niyan? Okay? Yung isipan niyan, pagod. Di ba? Yung kahit may day off naman, di ba? Weekly may day off, weekly may rest day, parang hindi pa din nakakapagpahinga. Amen? Na kahit may mga oras na walang ginagawa, okay, parang hindi mo pa rin maramdamang nakakapagpahinga ka. Now, napaisip na din po ba kayo sa tanong na, bakit kaya kahit may araw naman tayo ng pahinga, pero hindi pa rin tayo napapahinga? Naisip nyo na din po ba yan? Alam nyo po ba kung anong sagot dyan? Kasi po minsan, nami-miss po natin or napapalampas po natin ang tunay na puso ng pahinga. Now, alam nyo po sa pag-uusapan natin ngayon, just like po na pag-uusapan natin ngayon, may mga tao po na napalampas ang tunay na puso ng Diyos pagdating sa araw ng pahinga o pagdating sa araw po ng Sabat. At may kinalaman po dyan ang pag-uusapan po natin ngayon. So ngayon po, bubuksan natin ang ating mga Biblia at babasahin po natin ang ating main text ngayon from Book of Luke. Ayan, chapter 6, verses 6 to 11. Sige po, makakatayo po tayong lahat. At basahin po natin ng sabay-sabay, yung may energy po, ha? Okay, 1, 2, 3, go! And now, the Pharisees and the teachers of the law were looking for a reason to accuse Jesus. So they watched him closely to see if he would heal on the Sabbath. But Jesus knew what they were thinking and said to the man with the shriveled hand, "Get up and stand in front of everyone." So he got up and stood there. Then Jesus said to them, "I ask you, which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save life or to destroy it?" He looked around at them all and then said to the man, "Stretch out your hand." He did so, and his hand was completely restored. But the Pharisees and the teachers of the law
were furious and began to discuss with one another what they might do to Jesus. Amen. Ang Diyos pa mapagpala sa kanyang salita. Let's all pray. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay na binigay niyo po sa aming lahat. Thank you, God, for this Sabbath day, for this rest na kung saan mararanasan namin ang kapahingahan sa iyong presensya, sa pakikinig ng iyong salita. Lord, excited kaming magpaministeryo, Panginoon, sa salita mo. Dahil alam namin, O Diyos, na meron ka muli na ihahayag sa amin na katotohanan, kung saan mas lalo naming maiintindihan ang puso mo, Panginoon, pagdating sa araw ng kapahingahan. Lord, naniniwala ako that every one of us here, O God, ay hindi lang basta excited, pero ready na din, Panginoon, na magpaayos pa sa iyo at tumanggap pa, Panginoon, na mga salita mo. Lord, have your way. We are very willing, Panginoon, sa transformation na gagawin niyo po sa amin. Thank you, God. At gamitin mo lamang din ako, Panginoon, as your mouthpiece sa iyong mga anak. Lord, we are claiming and declaring, Panginoon, victory sa aming pong Sunday service na ito. We love you. We praise you in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. So, actually po, ito pong binasa natin, okay, bago po ito mangyari, may nauna na pong conflict. Okay, sabihin nyo nga po, conflict. Okay, may nauna na pong conflict patungkol po sa Sabbath, okay, na kung saan po, question din po ng mga Pariseo, ang mga disciples po ni Jesus Christ. Dahil po pumitas sila ng mga trigo or ng grain sa Sabbath or araw po ng pamamahinga. Ito po yung pinag-aralan natin nung second Sunday service natin. Again, para po sa mga Hudyo, ang Sabbath po ay sagradong araw. As in, bawal po silang magtrabaho, okay, sa araw na ito. Pero, sa mga religious leaders po, okay, sa mga Pariseo, naging sobrang legalistic po sila. At mayroon po silang mga dinagdag na mga rules, okay, pagdating sa araw po ng pahinga. To the point po na yung Sabat, imbes na maging araw na pahinga, naging pasanin na po sa kanila. Hindi na siya regalo. Okay, hindi na siya naging regalo para sa tao. At sa incident po na yon, sinabi po doon ni Jesus Christ sa kanila, if you would remember po, sinabi niya that He is the Lord of the Sabbath. Diba ang sabi sa Luke 6 verse 5? At sinabi pa ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ibig sabihin po, ang Panginoong Jesus bilang anak ng Diyos, siya ang may final say, okay, kung paano dapat i-observe, okay, ang Sabat. Now, dito po sa binasa naman natin kanina, nangyari po ulit ito. Okay, sa Sabat day na naman po. So, pumunta po ang Panginoong Jesus sa synagogue at doon daw po siya ay nagturo. Okay? And that time po, meron daw isang lalaki na paralyzed. Okay, ang kanyang kamay, paralisado po ang kamay niya, hindi niya magalaw. Okay? At nandoon din po ang mga Pharisees at mga religious teachers or teachers po ng law na ang goal ay hindi po para matuto kay Jesus, kundi para magkaroon ng maipararatang or maibibintang kay Jesus Christ. Diba sabi doon sa binasa natin, they want na maghanap para ng isang bagay na maa-accuse nila ang Panginoong Jesus. Kaya naman po, binantayan nila ng maigi etong si Jesus Christ upang tingnan kung siya ba ay magpapagaling ng may sakit sa araw ng Sabat, which is pinagbabawal yon sa kanila. Pero alam po ng Panginoong Jesus kung ano yung iniisip ng mga religious leaders na ito at ginawa niya, inutusan niya yung lalaking paralyzed ang kamay na lumapit at tumayo sa harapan ng mga tao at ginawa nga ito ng lalaki. Now, bago po pagalingin ni Jesus Christ yung lalaki, okay, nagtanong muna siya. So, ang tanong niya sa mga Pariseo, okay, sa mga tagapagturo ng law, sabi niya gano'n, I ask you, which is lawful on the Sabbath? To do good or to do evil? To save life or to destroy it? So, tinatanong niya, etong mga taong ito, ano ba ang naaayon? Okay, sa araw ng pamamahinga. Ano bang naaayon sa kautusan ng Sabbath day? Ang gumawa ba ng mabuti o ng masama? Ang magligtas ba ng buhay ng tao o ang pumatay?
So actually, kung ikaw ang tatanungin nito, very obvious ang sagot. Tama po ba? So obvious na obvious ang sagot nito. Pero alam niyo po ba, hindi po nakasagot ang mga religious leaders. Bakit? Kasi po kapag sinabi nilang ang gumawa ng mabuti at magligtas ang naaayon sa kautusan ng Sabat, edi against po to sa mga dinadagdag nilang rules about Sabbath day. Tama po ba? At the same time, hindi po nila maa-accuse si Jesus Christ kapag pinagaling niya yung lalaking paralisado yung kamay. Amen. No, kapag naman sinabi nila na lawful ang gumawa ng masama at ang pumatay, okay? Then, against naman ito sa Old Testament, okay, na law nila, at ganun din, against to sa pagiging religious leaders nila. Kaya ano yung best na sagot nila? Katahimikan. Huwag na lang sumagot. Okay? Actually po, sa incident na ito, pinakita po ng Panginoong Jesus ang tunay na puso ng Diyos tungkol sa Sabat. At para po mas maintindihan pa po natin ang tunay na puso ng Diyos sa Sabat, pag-usapan po natin ngayon at sagutin, okay, yung tanong ni Jesus Christ sa mga religious leaders. So let's talk about what is lawful on the Sabbath according to Jesus. Ano ba ang naaayon, okay, na gawin pag-araw ng kapahingahan? Unang-una is, the Sabbath is about doing good, not doing evil. Amen. Ang sabi po sa Luke 6:6, sige, balikan po natin. Ang sabi po, on another Sabbath, he went into the synagogue and was teaching, and a man was there whose right hand was shriveled. Now, actually po, itong story na to ay mababasa din po natin sa Matthew chapter 12. Pwede nyo po siyang basahin, mamaya balikan nyo po. Matthew chapter 12, verses 9 to 13. At mababasa din po natin siya sa book ng Mark, okay, chapter 3, verses 1 to 6. Now, kung mapapansin nyo po, pag i-compare nyo po, okay, yung paano nila kinuwento itong story na to, si Luke lang po, okay, yung nag-specify na kanang kamay ang paralyzed sa lalaki. Ang sabi lang po kasi ni Matthew at saka ni Mark, paralyzed ang kamay. Pero hindi nila sinabi kung kaliwa or kanan. Pero dito si Luke, sinabi niya kanang kamay ang paralyzed. And maybe dahil doktor po, physician po kasi si Luke, kaya that's why mas specific siya. Di ba yung mga doctor specific yan eh. Pero po, alam niyo po ba na ang pag-mention po niya ng right hand ay actually importante. Why? Para po mas maintindihan natin yung kalalagayan po nung lalaking paralyzed ang kamay. Bakit po? Dahil majority po ng tao, tama po ba, right-handed? Amen. Sige nga, tanungin ko po, sinong mga right-handed dito? Taas ang kamay. Amen. Di ba mga kaliwete, taas ang kamay? O di ba? Konti lang. Okay, so majority ng tao, right hand. Okay? Okay, at actually po, pag right-handed ka, tapos ito yung hindi mo magalaw, paralyzed ang kamay mo, tama po ba, mahirap magtrabaho. Hindi mo kaya gumawa ng mga mabibigat na trabaho. So ngayon, mas naiintindihan natin yung kalalagayan ng lalaki. Nahihirapan siya or maybe, okay, hindi madali sa kanya na gumawa ng mga major labor or mabibigat na trabaho. So malaking bagay at malaking kaginhawaan po para sa lalaki ang mapagaling siya. Amen. Amen. Pero alam niyo po ba, nakakalungkot kasi po sa mata ng mga religious leaders, ang magpagaling ng ganitong klasing sakit sa araw ng pamamahinga ay hindi worth it. Bakit? Dahil paglabag ito sa karagdagang kautusan nila sa Sabat. Amen? Bakit? Kasi po, mga Pharisees po ay nag-create ng 39 categories of forbidden work sa araw ng pamamahinga. So, nagdagdag sila ng 39 na mga trabaho na hindi dapat nila gawin kapag araw ng pamamahinga. At ang tawag po nila dito, or tinatawag po nila itong Mishnah Shabbat. Okay, sabihin nyo nga po, Mishnah Shabbat. Okay? At ayon po sa Mishnah Shabbat, bawal magpagaling unless life and death matter.
Grabe, no? Unless mamamatay na yung tao, hindi siya pwedeng pagalingin kapag araw ng Sabat. So siyempre, since yung lalaki, paralyzed lang naman ang kanang kamay niya, hindi naman siya mamamatay doon, hindi naman emergency, at hindi naman life-threatening yung sakit niya. So ang pagalingin siya sa araw ng pamamahinga ay pinagbabawal. And actually po, kung babalikan natin or kung titignan po natin, okay, yung pagkakakwento po ni Matthew, mababasa po natin doon na ang una po talagang nagtanong ay ang mga Pariseo. Di ba dito sa Luke, ang nagtanong si Jesus, tama ba? Pero sa Matthew po, may kita natin yung buong kwento na ang mga Pariseo ang unang nagtanong. Tinanong nila si Jesus Christ. Ang sabi po sa Matthew 12:10, tinanong nila si Jesus, naayon ba sa kautusan ang magpagaling ng may sakit kung araw ng pamamahinga? So in a way, hinuhuli nila si Jesus Christ kasi nga gusto nilang ma-accuse siya. So maririnig pa natin sa question nila na ito yung confidence nila. Confident pa silang magtanong eh. Bakit? Kasi nga, pinangahawakan nila ay yung mga dinagdag. Okay, yung 39. Okay, nakaragdagang kautusan pagdating sa Sabat. At ang motibo nila ay ang hulihin at itrap si Jesus Christ. Pero ano pong sagot ni Jesus? Sinagot niya, okay, ng tanong din. Okay, ang sabi niya sa Matthew 12:11-12, sumagot siya, kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi nyo ba ito iaahon? Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Now, presumably, dito sa sinabi ni Jesus Christ, sa tradition nila ng mga Hudyo, inaalaw nila na kapag may tupa sila na nahulog sa balon, kahit sa araw ng pamamahinga, iaahon nila ito. Amen. Bakit? Siyempre, economic loss yun. Ibig sabihin, mawawalan sila financial. Bakit? Sa panahon po nila, kabuhayan po nila at kayamanan nila ang mga tupa, ang mga hayop, okay? At ang sinasabi sa kanila ni Jesus, mas mahalaga ang tao kesa sa isang tupa. Amen? Napansin niyo po, kapag mali ang intindi sa tunay na meaning ng Sabat, mamamali din ang tingin mo kung ano ang mas mahalaga. Pero hindi makasagot dito yung mga Pariseo. Siyempre, walang religious leader ang magsasabi na mas mahalaga ang tupa niya kesa sa tao. Amen. Bakit? Kasi alam niya na ang tao ay nilikha sa imahe ng Diyos. So alam niya mas importante ang tao kaysa sa tupa. Pero alam niyo po, sa totoong buhay nila, sa mga practices nila at sa mga ginagawa nilang rules or ginawa nilang rules, iba po ang pinapakita nila. Mas mataas pa ang respeto, mas mataas pa ang concern nila sa hayop, sa tupa, kesa sa kapwa nila tao, kesa sa kapwa nila Hudyo. Amen? Bakit po? Kasi sa puso nila, wala na talagang pagmamahal sa kapwa. Dahil mas mahalaga sa kanila ang sundin ang tradisyon nila kesa ang bigyan ng halaga ng ang kapakanan ng kapwa nila at gumawa ng mabuti sa mga tao. At alam niyo po kung ano pang nakakalungkot? Nakakalungkot. Kasi habang si Jesus gumagawa ng mabuti, di ba? Sa araw ng pamamahinga, ang mga religious leaders busy din sa paggawa ng masama. Amen? Si Jesus, ang focus niya, yung lalaking may sakit. Di ba? Paralyzed ang kanang kamay para mapagaling niya. Pero anong focus ng mga religious leaders? Ang focus nila si Jesus para mahuli siya. Luke 6:7. Now the scribes and the Pharisees were watching him closely to see if he healed on the Sabbath so that they might find a reason to accuse him. Grabe no po. Ibang-iba ang puso nila kay Jesus Christ na Lord of the Sabbath. Now sa tanong po ng Panginoong Jesus sa kanila, which is lawful? Ano ba ang mas naaayon sa kautusan ng Sabat? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Actually po, sa tanong niya na ito, listen to this, ine-expose po ng Panginoong Jesus, una sa lahat, ang unlawful
nature ng mga extra-biblical restrictions at tradition po ng mga religious leaders. Maliwanag po na ang Old Testament law ay ine-encourage ang mga tao na gumawa ng mabuti at pinagbabawalan sila sa paggawa ng masama. Pero po sa mga regulations na dinagdag po ng mga Pariseo, ito po ay nagdulot ng harm sa mga taong sumusunod nito. They are too blind. Mga bulag sila sa mga human rules na ginawa nila, sa mga traditions na ginawa nila, pati ang paggawa ng mabuti sa Sabat ay kino-consider nilang kasalanan. Are you here? At pangalawa po, ine-expose din ni Jesus yung mga kalus, okay, mga puso nilang manhid na, puno na ng kalyo, toward sa mga suffering at dumadaan ng pain ng mga kapwa nila. Na mas interested pa sila sa panguhuli kay Jesus Christ to bring harm kay Jesus kaysa ang tulungan at magka-concern sa taong may sakit. Ang ironic lang po na yung mga self-professed protectors ng Sabat ay palihim na may masamang plano sa Lord of the Sabbath. Ang ironic po, tama po ba? At gusto pa nilang i-violate ni Jesus Christ ang tunay na puso ng Sabat sa pamamagitan ng mga rabbinic restrictions nila. Na kung sino pa yung mga nakakaalam ng mga kautusan ng Diyos, sila pa yung lumalabag sa batas dahil hindi nila alam ang tunay na puso ng Diyos. Amen? So here, Jesus' point here is very clear. Anong punto? Anong point dito ni Jesus? That it is always right and lawful to do good on Sabbath day. Amen. God is more concerned with His people doing good and showing compassion to others than about strictly following religious ceremonies and rituals. Mas concerned po si Lord na ang mga anak niya ay gumagawa ng mabuti, nagmamalasakit sa kapwa, kaysa sa strict na paggawa ng mga religious activities. So dito po, binabalik sila ng Panginoong Jesus sa tunay na ibig sabihin ng Sabat, sa tunay na puso ng Sabat. Amen? At ganun din po sa ating lahat. Kung titignan po natin sa panahon natin ngayon, nangyayari pa din po ito. Yes po. At problema pa din po ito kahit nating mga Kristiyano. Minsan po, nakatuon po ang tingin natin saan? Sa mga rules, sa mga regulations, sa mga formats, sa mga traditions, mga nakasanayan na natin. Kesa sa paggawa ng mabuti at pag-abot sa mga taong nangangailangan. Alam niyo po, may mga Kristiyano na sobrang active sa church. Even sa mga church activities. Pero hindi makapagpakita ng kabutihan sa mga taong nakapaligid sa kanila. Do you agree with this? Ang sipag maglingkod kay Lord sa loob ng simbahan. Pero wala nang pakialam sa may sakit sa mga taong nangangailangan. At tingin natin, pag ginagawa natin mga to, tama. Di ba? Tama to. Di ba? Tama yung ginagawa natin. Di ba? Just like the Pharisees, di ba? Tingin din nila, tama yung ginagawa nila. Pero wala ng concern sa tao. Now listen to this mga kapatid. Wala pong problema sa pagiging active sa church. Amen? Gusto nga po natin, wala pong problema pag naglilingkod ka. Diba, sana nga po lahat tayo, active tayo sa church, active tayo sa paglilingkod. Kasi ginagawa natin yan para kay Lord. Amen. Pero kung nakatuon na lang po tayo sa sarili natin, kaya natin yan ginagawa, at hindi na tayo concern sa iba, may kulang. Sabi mo sa katabi mo, may kulang. Ang Sabat po, ang tunay na rest ay hindi tungkol sa rules, hindi lang siya tungkol sa, alam mo yun, sa sarili lang natin, kundi tungkol sa paggawa ng mabuti at pagpapakita ng puso ng Diyos sa mga kapwa natin tao. Amen? Sa panahon natin ngayon, napakarami pong pagod.
Tignan mo yung katabi mo, pagod yan. Amen? Mukha lang masaya yan, di ba? Mukha lang energetic, pero pagod yan. Maraming tao pagod, may sakit, nangangailangan, nasasaktan. At alam niyo po, bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, tinatawag tayo ng Panginoong Hesus na magkaroon ng concern sa iba at tumulong sa iba. At ang araw po ng pamamahinga ay paalala sa atin upang gumawa ng mabuti gaya ng ginawa po ng ating Panginoong Hesus. Baka po kasi ang concern na lang natin, 'di ba, yung sarili natin. 'Di ba, yung sarili natin pag Sabat. Hindi nga tayo gumagawa ng masama, pero hindi rin naman tayo gumagawa ng mabuti. Pero Sabbath day is a call to do good. Ang araw po ng pahinga ay panawagan sa atin ng Diyos upang mapansin mo din naman ang iba. Pansinin mo din naman ang iba. Pansinin mo din naman yung mga pains nila, yung mga sufferings nila. Ang Sabbath day ay araw para magpakita ng compassion sa iba. At ito din ay araw na maging daluyan tayo ng kabutihan ng Diyos sa iba. Amen? Naiintindihan po ba natin ngayon ang puso ni Jesus pagdating sa Sabat? Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? So yun ang unang-una, di ba? To do good at hindi evil. At pangalawa, what is lawful on the Sabbath according to Jesus? The Sabbath is about saving life, not destroying it. Sabi po sa Luke 6:9, I ask you, which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, or to save life, or destroy it? Diba? Ang magligtas ng buhay, o ang sirain, wasakin, or ang pumatay? Nang tinanong po ito ni Jesus Christ, ang sabi po, diba, hindi nakasagot ang mga Pariseo, ang mga religious leaders sa tanong niya na ito. Tapos nung walang sumagot, si Jesus po ang sumagot. By words, hindi. Sumagot siya sa pamamagitan ng action. Pinakita niya kung ano ba ang lawful. Ang magligtas o ang pumatay. Anong sabi sa verse 10? He looked around at them all. At wala nga siyang nakita na sumagot. And then said to the man, stretch out your hand. And he did so. And his hand was completely restored. Pinakita ni Jesus. Anong mas lawful? Magpagaling, di ba? Magligtas ng buhay o pumatay? Anong ginawa niya? Nagpagaling, nagligtas ng buhay. Walang physical work, pero may divine work. Amen? May pagkilos ng Diyos. Now, yung to save po dito in Greek ay sodso, which means to save, heal, preserve, rescue, deliver, or protect. Nagawa po ba doon sa mama, doon sa lalaki? Yes. Naranasan to ng lalaki. At ito din ay tumutukoy po sa mission ni Jesus Christ na magdala po ng salvation at healing sa tao. Ano pong sabi sa Luke 19:10? For the Son of Man came to seek and to save the lost. So ang Sabat po pala, ang araw pala ng pamamahinga ay araw ng restoration. Araw ng healing. Araw ng pagbibigay ng buhay. Hindi lang po sa sarili natin, pero pati sa ibang tao. Amen. Sa context po ng Sabat, hina-highlight po ni Jesus Christ na ang pagpe-preserve po ng buhay at ng well-being ng tao ay naka-align po sa purposes ng Diyos. Kaya nga po kung titignan natin ang Biblia, marami pong naitala sa Bible. Kung nagbabasa po kayo ng Biblia, marami pong naitala na during Sabbath, Jesus healed people and saved lives. Gusto niyo po ng mga halimbawa? Luke 4:31-35. May kita po natin doon na nagpalayas po siya ng masamang espiritu sa isang lalaki sa araw po ng Sabat. Pangalawa, Luke 13:10-17. Sa araw din po ng Sabat, pinagaling niya naman po ang babae na 18 years nang may sakit. Grabe po, di ba? Ang tagal, 18 years nang may sakit, kuba siya actually, at hindi niya madiretso yung katawan niya.
Okay, dahil sa masamang espiritu. Pero nang ipatong sa kanya ni Jesus, okay, yung kamay ng Panginoong Yesus, agad itong nakatayo ng diretsyo. Amen? And actually po, nung ginawa to ng Panginoong Yesus, again, nagalit na naman ang mga leaders. Okay? Nagalit po ang leader ng synagogue that time dahil sa ginawang pagpapagaling ng Panginoong Yesus. Ano pong sabi ni Jesus Christ in Luke 13:15-16? Sinagot siya ni Jesus, mga pakitang tao. Sa English, ang sabi niya doon, hypocrite. Sabi niya gano'n. Hindi ba't kinakalagan ninyo ang inyong mga baka o asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Kung sa mga hayop nga ay naaawa kayo, bakit hindi sa babaeng ito na mula rin sa lahi ni Abraham? 18 taon na siyang ginapos ni Satanas, kaya nararapat lang na palayain siya kahit na araw ng pamamahinga. Amen? Ano pa? Luke 14:1-6. Pinagaling naman po ni Jesus Christ ang lalaking namamanas ang braso at ang binti. Amen. Okay? So, ibig sabihin, kahit araw ng Sabat, pinapagaling to ng Panginoong Yesus. Sa John chapter 5, verses 1-9, ito naman po yung time na nagpagaling siya ng lalaki na 38 years nang may sakit. Grabe po, no? Actually, pinersecute again siya dito. Pinersecute si Jesus Christ sa mga religious leaders. Pero anong sabi ni Jesus? John 5:17. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon. At ganun din ako. It means hindi ako mapapatigil kung araw man yan ng Sabat. Gagawa pa rin ako ng mabuti. Magliligtas pa rin ako ng tao. Magpapagaling pa rin ako ng may sakit. Amen? And lastly, John 9:1-14. Pinagaling naman ni Jesus ang isang lalaki na pinanganak ng bulag. Ito yung nilagyan niya ng putik. Naalala niyo yun? So, hindi lang basta bulag, pero pinanganak siyang bulag. So, lahat ng ito, ginawa po niya sa araw ng Sabat. So, see, ito po ang puso ni Jesus Christ. Ang magligtas ng buhay, even araw ng pamamahinga, even araw ng Sabat. Hindi po humihinto yung concern niya. Okay, sa tao, kahit pa Sabat day, kahit pa rest day, amen. At hindi lang yun. Ginawa niya mismo ang ultimate act ng pagliligtas ng tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang resurrection. Nang sino mang mananampalataya sa kanya ay magkakaroon ng eternal na buhay. Amen. Palakpakan natin si Lord. At ang kabaligtaran po ng saving lives ay to destroy it. Ang pumatay. Na which is, tumutukoy po ito sa destructive nature ng legalism na nineneglect ang compassion sa tao. To destroy in Greek is apolumi, which means die, lose, perish, rendered useless, to kill. And alam niyo po ba that it is the same term na ginamit sa John 10:10? The thief comes only to steal and kill and destroy. At alam niyo din po ba na makikita natin ito sa puso mismo ng mga religious leaders? Ang sabi po sa Luke 6:11, but the Pharisees and the teachers of the law were furious and began to discuss with one another what they might do to Jesus. And in Mark 3:6, ginamit po mismo ang apolumi. Then the Pharisees went out and began to plot with the Herodians how they might kill, how they might apolumi Jesus Christ. Habang si Jesus nagliligtas ng buhay, sila naman gustong pumatay. Sa araw ng, sipin nyo yun? Yung mga religious leaders na dapat nagliligtas ng buhay sa araw ng Sabat, sa araw ng pamamahinga, ay nagpaplano kung paanong papatayin ang Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, ang daming tao kahit Kristiyano, na ginagamit din ang pahinga, hindi para mag-restore ng buhay, kundi para mag-destroy ng buhay ng iba. Paano ko nasabi? Imbis na mag-recharge spiritually kapag Sabbath day, imbis na mag-recharge emotionally, physically, nagiging araw ng paninira.
Imbis na magpahinga at mag-encourage, mga busy manghusga at mangchismis. Sa Facebook ngayon, sa TikTok, sa IG, kahit anong platform, kapag may nag-trending na tao na nagkamali, tingin ka lang sa comment section. Ang daming tao, pinagpipiestahan yun. Imbis na ipanalangin, diba? Sinisiraan, chinichismis, at kung ano-ano pa. Imbis na magbigay ng buhay, ang naibibigay pressure at comparison. Kaya no wonder ang daming taong stress. Ang daming taong anxious at depressed. Bakit? May mga taong imbis na pahinga ang binibigay sa iba, pressure at comparison. Imbis na makatulong, mas nakakasakit pa. Yung day off o Sabbath day, na araw dapat ng pahinga at pagmamahalan, naging araw ng awayan. Araw ng reklamo, araw ng galit, araw ng pagbubunganga. Amen. Bakit wala kang ginagawa? Magbubunganga na lang ako. Imbes ng Sabat, araw para makipag-reconcile, di ba, sa mga tao to bring healing. Amen. Naging araw ng pride. Naging araw ng pang-block. Bablock ko siya sa Facebook. Di ba, naging araw ng pang-ghost. Di ba, imbes na healing yung maibigay, nagdagdag pa ng sugat sa tao. Imbes na araw na pagbibigay ng compassion, naging araw ng criticism. Yung ang bilis mag-criticize, pero ang bagal o ang hirap magbigay ng grace. Amen? Yung araw na dapat nagdadala ng tao sa simbahan, nag-i-invite, nag-share ng salita ng Diyos, nagiging araw ng pagiging makasarili at paninira ng iba. Nangyayari sa panahon natin? Yes. Mismo sa araw ng pahinga. Bakit? Yun yung wala kang ginagawa eh. Di ba wala kang kinabibisan, kaya mag-aanap ka ng kabibisan mo, nakakalungkot ang pinagkabisihan mo, gumawa ng masama. Mag-destroy, manira. Pero makikita natin sa ginawa ng Panginoong Hesus, ginamit niya ang araw ng pamamahinga upang magligtas ng tao at mangaral ng kanyang salita. Amen. Mapapansin mo, sa lahat ng Sabbath day, nagtuturo si Jesus. Nag-share siya ng katotohanan. Kaya naman po sa mga kapwa ko, nagpapagamit sa Panginoon. Nagpapagamit, naglilingkod sa kaharian ng Diyos. Di ba? Naglilingkod ka sa church. Di ba? Yung pag-i-invite mo ng tao sa simbahan. Yung pag-share mo ng gospel at pagmiministeryo mo, listen to this, hindi yan kapaguran sa'yo. Kundi kapahingahan mo yan. Amen? Kung ang lahat ng to ginagawa mo para kay Lord, dahil sa awa mo din at habag sa mga tao, pag-ibig mo sa tao, din kapahingahan sa'yo. Ang magligtas ng tao. Amen? Yung mga taong nilalaan ang kanilang Sabat para maglingkod sa kapwa, mag-share ng gospel, sila yung mga ginagampanan yung mission nila sa church ng paglilingkod or pagliligtas sa tao. Habang ang mundo nagbibigay ng stress sa tao, tayo nawa ay nagbibigay ng pahinga sa iba. At alam niyo po, kapag nagagawa natin yon, ito din yung nagiging pahinga natin. Amen? May peace, may joy. Pag nakikita po natin ang iba ay naliligtas. Ang iba ay napapagaling. Ang iba ay, alam mo yung napaglilingkuran. Yung maligtas ang ibang tao ay isang blessing ng pahinga sa mga taong tunay na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Yun ang pahinga. Hindi lang basta matulog. Diba? Ang pahinga mo, okay, yes, nandoon ka sa presence ng Lord. Pero gamitin mo din ang pahinga mo to serve other people. Amen? To bring life, to bring healing. Amen po? May natututunan po ba tayo? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Again, ano po yung dalawa? What is lawful on the Sabbath according to Jesus? Una, the Sabbath is about doing good, not doing evil. And pangalawa, the Sabbath is about saving life, not destroying it. It's very obvious. But some of us, or maybe tayo, hindi natin ito nagagawa. Pero ngayon pinapakita sa atin, ito ang puso ni Jesus Christ sa Sabat.
ang gumawa ng mabuti at magligtas ng buhay ng tao. Listen, sabi ng mga Pariseo, ng mga religious leaders, Jesus Christ is breaking the Sabbath rules. Actually, Jesus did not break the Sabbath. He fulfilled the true meaning of Sabbath. Hindi po lumabag ang Panginoong Jesus sa araw ng pamamahinga. Ang nangyari pa nga, natupad pa ang kautusan ng Sabat dahil sa paggawa ni Jesus Christ ng mabuti at ng pagliligtas ng tao. So again, ang Sabat pala is not just doing nothing. Hindi lang siya yung basa, wala kang ginagawa. It's not about rules. Ang Sabat na gift ng Lord sa tao ay ultimately tungkol sa paggawa ng mabuti at pagliligtas ng buhay. Why? Because when we rest in Jesus Christ, in His presence, we can extend His life and goodness to others. Amen? Sa ating pagpapahinga kay Lord, nagiging kasangkapan ito. Okay? Or nagiging kasangkapan din ito. Or tayo. Para magkaroon ng kapahingahan ng iba. Kaya lalo rin tayong nakakasumpong ng kapahingahan. Amen? Kaya nga po, sa application sa ating lahat, isa lang po. Don't miss the heart of God in the Sabbath. Nawa, wag mong mapalampas yung tunay na puso ni Jesus Christ pagdating sa araw ng pahinga, pagdating sa rest day mo, pagdating sa Sabbath day mo. Lagi tayo magkaroon ng self-assessment. Suriin mo yung sarili mong puso. Yung mga ginagawa ba natin pag Sabat mo, naayon ba yan sa puso ng Diyos o sa puso mo na lang? Naayon ba yan sa kagustuhan ng Lord? Or kagustuhan mo na lang kung paano mo i-spend yung rest mo? Gumagawa pa po ba tayo ng mabuti? O nagiging makasarili na lang? Ang focus na lang pag Sabat day, sarili ko. Nagiging kasangkapan pa ba tayo upang magligtas ng iba? O wala na tayong pakialam at minsan nakakapanira pa tayo ng buhay ng iba? Pwede mo bang tanungin yung sarili mo ngayon, yung mga ginagawa ko bang activities? Yung mga ginagawa ko ba kapag Sabbath rest ko, may puso pa ba ng Diyos? O ginagawa ko na lang to para sa tradition? Nakasanayan ko na lang. Kailangan kasi pakitang tao o para sa mga makasarili na lang natin na intensyon. Nawa kapatid, maibalik tayo ng araw ng pamamahinga sa tunay na puso ng Diyos kung bakit may Sabat. Ito ay ang maranasan, ang pahinga ng Diyos upang maranasan din ito o maiparanas din ito sa ibang tao. Nakagawa ng mabuti sa kanila, mailigtas sila. Kaya naman po ang pahinga na galing sa Diyos ay nakakasapat sa ating kaluluwa. Listen to this. Yung pahinga mo, hindi ka lang nakapagpahinga physically, pero yung pahinga na may fulfillment. Amen? Fulfilled yung kaluluwa mo. May kasapatan ka sa kaluluwa mo every time na nagpapahinga ka kasi nagagawa mo yung puso ng Diyos pagdating sa Sabat. Nakakaranas ka ng fulfillment, ng satisfaction. So, ang pahinga pala, hindi lang pagtulog, pero pagtulong. Ang pahinga pala, hindi lang oras sa sarili, pero time mo sa Diyos at sa ibang tao. Ang pahinga pala ay tungkol sa volunteerism, paglilingkod, pagdadala ng kaluluwa kay Lord, at pakikibahagi at pag-commit natin sa pagtulong sa iba. Kaya nga kapag tinanong mo yung mga taong gumagawa ng mabuti at nagliligtas ng kapwa gamit ang gospel, kung ano ang pahinga nila para sa kanila, ang sagot nila, yung paglilingkod ko sa Diyos at sa mga tao, yun ang pahinga ko. Amen? Pahinga, kapahinga natin to. Hindi to kapaguran, kapahingahan natin to. Bakit? Kasi may fulfillment, may kaganapan tayong nararanasan. Because a rested soul is a fulfilled soul.
Ang tunay na kaluluwang nakapagpahinga, yung may fulfillment. Yung may nagawa para kay Lord at para sa tao. Pwede mo palakpakan natin si Lord. Maraming tao, may rest day. Pero pagod pa rin. Bakit? Hindi fulfilled ang soul. Pansin nyo yan. Pahinga ka, buong araw ka nakahiga. Nakapagpahinga ka. Pero hindi natin nagawa yung puso ng Lord pagdating sa Sabat. Walang fulfillment. Kasi baka ang inasikaso lang natin yung sarili lang natin. But real rest is the example of Jesus Christ. It's about giving yourself para makaranas ng fulfillment ang ating mga kaluluwa. Amen? At yun ang tunay na kapahingahan sa ating lahat. Kaya nga po, bilang title natin, ang title po natin ngayon is A Fulfilled Sabbath, Doing Good and Saving Lives. Amen. Amen. Alam ko po ang bawat isa sa atin dito, kinakausap ng Lord. Tama po ba? Na itama ang tingin natin sa Sabat. Akala natin, about lang siya sa pahinga. Okay, yes, pahinga mo siya sa presence ng Lord. But at the same time, pahinga na kung saan nililid ka sa paggawa ng mabuti sa iba at pagliligtas ng iba. And this time, as we close our eyes, sige, pikit mo yung mga mata mo. Ngayon na narinig na natin ang salita ng Diyos. Ang tunay na puso ng Diyos pagdating sa Sabat. Iiwan ko ang isang tanong na ito sa bawat isa sa atin. Naka-align pa ba ang puso mo sa tunay na puso ng Diyos pagdating sa Sabat? Just check your heart. Assess your heart right now. Anong pahinga mo? What's your rest? Anong ginagawa mo sa rest day mo? Is it about only sa sarili mo lamang? Kung ano lang makakapagpasaya sa'yo. Pero walang fulfillment. Alam mo sa sarili mo, walang satisfaction. Oo, nakapagpahinga ka, nagstay ka sa bahay buong araw. Maybe nakapag-travel ka, nagawa mo yung gusto mo. About sa sarili mo, kung paano mo tingin ni yung pahinga. Gustong magpahinga. Pero naka-align ba yun sa tunay na puso ng Lord? And ngayong araw na ito, the Lord of the Sabbath, Jesus Christ, ay tinatawag ka to find real rest sa Kanya. Una, ang makapagpahinga ka sa presensya niya. At pangalawa, ang makatagpo ng kapahingahan sa pagkakaroon ng concern sa iba. Sa mga oras na to, tinatawag tayo ng Diyos na bumalik sa tunay na compassionate na puso, sa tunay na puso ng Sabat. Na ikaw mismo maging kamay ka niya sa mga taong nangangailangan. Na maging boses ka ng Diyos sa pag-share ng salita niya, ng pagliligtas sa mga tao kahit sa araw ng pahinga. Si Jesus, even in Sabat, hindi huminto ang concern ng pagmamahal niya sa tao. Nawag ganun din tayo. Nawa pag-araw ng Sabat, hindi lang natin concern yung sarili natin, pero concern din natin ang iba. Dahil sa totoo lang, ang daming tao, hindi lang ikaw ang pagod. Hindi lang ikaw ang nasasaktan. Hindi lang ikaw ang naa-anxious. Hindi lang ikaw ang depressed. Ang daming tao sa mundo ang nakakaranas noon. Ang dami sa mundo ang pagod. And God is calling you. God is calling us, anak. Use your Sabbath day. Use your rest day. Para maging kapahingan, magdulot ng kapahingahan sa iba. Hindi magdulot ng kasamaan. Hindi magdulot ng kasiraan sa buhay nila. Dahil ang tunay na rest ay naglilid sa fulfilled na soul. Kung tatanungin mo ba yung sarili mo ngayon, nararanasan mo ba yung tunay na fulfillment?
Maybe yes, naglilingkod ka every Sunday. Nagsisimba ka every Sunday. Pero fulfilled ba? Baka may kulang. Baka may kulang. Active ka sa lahat ng gawain, pero baka may kulang. Baka wala ng puso, wala ng concern para sa iba. And this time, i-realign muli natin ang puso natin sa tunay na puso ng Diyos ng Sabat. Hallelujah. Thank you, God. At sa mga oras na ito, kung ikaw man yung tao na you want to really experience yung true rest. First time mo ngayon mo lang to naririnig. And honestly, ikaw yung taong pagod at naghahanap ng tunay na kapahingahan. I wanna tell you, sa Panginoong Diyos mo matatagpuan ng tunay na kapahinga. That is why, sa mga oras na to, why not tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas mo sa iyong buhay? And if that is your desire, pwede ka bang sumunod sa panalangin na to? Sabihin mo ngayon, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo, sa presensya mo, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan na nagawa, sa paglayo ko sa iyo. Patawarin mo po ako. At sa mga oras na ito, nananampalataya at naniniwala ako sa binigay mong kaligtasan para sa akin upang ako ay makaranas ng tunay na kapahingahan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap ka, Jesus, the Lord of the Sabbath, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Receive that. Kung ikaw ay tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesus, come on, receive salvation from the Lord and receive true rest sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang presensya. At ikaw na nakaranas ng tunay na kapahingahan sa presensya ng Lord, ikaw na patuloy na nakakaranas ng kapahingahan sa presence ni Lord, God is calling you na maging daluyan ng Kanyang kabutihan sa iba. And this time, make a commitment. Magkaroon ka ng commitment ngayon. Commit yourself na ang Sabat ay hindi lang para sa sariling kapahingahan, pero ang Sabat ay araw para gumawa ng mabuti. Araw para ipanalangin ang iba. Araw para tulungan ang iba. Araw para mapansin ang mga sufferings ng iba. Araw para maglingkod sa Diyos. Araw para maglingkod sa tao. Araw para mag-share ng salita niya at magligtas ng tao. Commit na hindi na natin gagamitin ang Sabat para manira ng iba, para maging makasarili, pero upang maghatid ng kabutihan at kaligtasan sa iba. At kung yan ang panalangin mo ngayon, yan ang commitment mo ngayon, pwede bang tumayo ka at itaas mo ang iyong dalawang kamay? Come on! Ask God, Lord, create in me a heart na katulad ng sayo. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng puso na may pakialam sa kapwa ko, na may concern sa kapwa ko. Baguhin mo po, Panginoon, ang puso ko. Kung ang pusong ito ay naging makasarili, kung ang pusong ito, Panginoon, ang naging focus lamang ay ang sarili, patawarin niyo po kami, Panginoon, at tulungan mo po kami, O Diyos, na mamuhay according sa kalooban mo, na kahit pa Sabbath day, na kahit pa rest day, Panginoon, we will do good sa mga kapwa namin. Gagawin pa rin namin ang mabuti. Ang pahinga ay hindi license para gumawa ng masama. Ang pahinga na binigay mo sa amin ay hindi license para mamanira ng kapwa.
Ang kapahingahan na binibigay mo sa amin ay nagtutulot ng fulfillment sa puso at kaluluwa namin. Ililit kami sa paggawa ng mabuti sa kapwa namin. Ililit kami sa pag-share ng salita mo, sa pag-abot sa mga tao na wala pa sa'yo, sa pananalangin sa mga taong may sakit. Lord, makita namin ito. Makita namin ang pangangailangan ng tao, ng kapwa namin, at hindi lang ng mga sarili namin, Panginoon. Lord, use us. Dahil ito ang tunay na kapahingahan. A rested soul is a fulfilled soul, oh God. Thank you, Lord. Come on. Commit, commit. Oh, thank you, Jesus. We commit our lives, oh God, to you. Ikaw na kinukumit ang buhay mo in fulfilling kung ano ang tunay na puso ng Diyos pagdating sa Sabat. Come on. God is giving you the strength. God is giving you the compassion para sa tao. God is giving you the heart, the right kind of heart na meron dapat tayo. Come on, receive it. Receive it by faith. Gamitin mo yan. Gamitin mo ang Sabbath rest mo, ang Sabbath day mo. Hindi lang para magpahinga physically, pero to fulfill ang mission, ang maglingkod sa Panginoong Diyos at ang maglingkod sa mga tao na nangangailangan. Magkaroon ng compassion sa mga taong nangangailangan. Come on. Thank you, Jesus. And this time, hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Can we worship the Lord right now? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pwede bang ibigay natin ang lahat ng papuri sa ating Panginoon? Come on. As you commit your life to Him, in serving others, in doing good, in saving lives. Come on. Praise Him. Worship Him. And serve Him. Thank you, Lord. Minsan pa, come on. Habang inaawit mo yan, naiisip mo ang mga kapwa mo. Naiisip mo kung paano gagawa ng kabutihan. Kung paano i-share ang salita ng Lord. Come on. Ang buhay namin ay para sa iyo. At ang buhay namin, Panginoon, ay
para sa paglilingkod at pagmamahal sa aming kapwa. Thank you, Lord. We love you, God, and we praise your name. In Jesus' name. Amen. Amen. Come on, best clap offering to God. There's a reason to celebrate. Amen. Hallelujah. Let us continue to worship the Lord. Pasalamatan natin si Jesus sa araw na ito and sa lahabol po ng kanilang tithes and offering. Lapit na lang po tayo dito sa harapan. While singing this song, while we sing. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Amen, amen. Sige po, taas natin ang ating kamay and let's all pray. Thank you, Lord, for your word sa amin. Salamat, Panginoon. Binabalik mo kami sa tunay na puso mo pagdating sa Sabbath. Thank you, God. Lord, hindi ka paguran sa amin ang maglingkod sa kapwa namin, even sa araw ng pamamahinga, sa araw ng rest day namin, Lord God. Lord, tulungan mo kami na patuloy na maging daluyan, O Diyos, ng pag-ibig mo, daluyan ng kabutihan mo, ng kaligtasan mo sa mga kapwa namin tao. God, use us mightily, O Lord. And we're very willing. Lord, tulungan mo kami na hindi lang basta mapilitan lang na gawin ang mabuti sa iba, ang gumawa or magdala ng kaligtasan sa iba. Pero Lord, maging ito talaga yung puso namin, Panginoon. Thank you, God. And God, dalangin ko din ang bawat isa sa amin ngayon dito, ang pagpapala mo, ang igawad mo sa bawat pamilya namin, sa bawat pangangailangan namin. Let your provision flows in the name of Jesus. Thank you, Lord. And this time, receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We love you. We praise you in Jesus' name. Amen. Amen. Come, best clap offering to God. Hallelujah. Sige po, magkamayan po tayo. Ingat po tayong lahat. God bless po.